Set the in one sentence lang from the three playwrights tungkol saan ang inyong play at bakit kailangan panoorin. Ulit ang una. So, ayan. Ang unang araw ay tungkol sa 4 na hitmen na nagtatrabaho para sa isang makapangyarihang mayor sa dulong bahagi ng Mindanao. Ngayon, bakit siya kailangan mapanood? Isa sa mga katanungan ko kasi siguro ay bakit tayo humantong sa ganito. So, sa tingin ko, pilit na isinasagot ng tula namin. And yun yung gusto kong makuha ang realization sa lahat ng artists. Yun po, sa mga dahilan. Parang hindi na isang sentence yun. Thank you. Hi, we're from Presidential Suite number 2. Our play is about a heartwarming family drama of a powerful family who is facing a crisis. Nasusubok sa pagmamahalan nila at ambisyon pampolitika, and kailangan nyo siyang mapanood because these three deliver the most solid performance. As a playwright, na-surprise ako na my characters can go that far pala with these three. So yun, panoorin sila, they're amazing. Wala po yung isang play. Wala yung isang play. Ando and May, ano ang difference nitong play sa... Si May. I'm sorry, Si May, ano sa kabila. Okay na usual po. Si Kiki. Hindi pala. Ano ang difference nito sa dinami-dami ng plays na nagampanan ninyo for many years? Sige ako. Maganda kasi ako dito. Char! Hindi ako haggard. Hindi, syempre lagi naman na kapag may ginagampanan tayo, ay panibagong tao siya. Paano mo naintindihan yung taong yun? Tapos minsan, maaari yung ginagampanan mong character ay hindi ka agree sa mga paniniwala niya sa buhay, pero kailangan mo siyang maintindihan para magampanan mo siya. At tanggapin. Oo, at tanggapin na at that moment, naniniwala kang tama yun. Kahit yung Kiki sa likod ay, ano ba yan? Hindi naman tama yung ginagawa niya, so may ganon. Yan po. Ito yan, first time kong gaganap bilang bipolar. So medyo yung emotional range na requirement din ng character from 0 to 100 in a flick of a finger. So medyo taxing emotionally, physically, mentally, dahil kailangan templadong-templado yung mga ibibigay mo dun naming tatlo para maikwento ng maayos yung sinulat mo. Siege. Ano ikaw? Wala kasi. Direct, how's the experience coming back into theater? Oh, I love it. Because you've been doing TV. Yes, I've also been doing theater. The last was 2 years ago, BLF then. But going back to theater always puts me on the ground. Ibang discipline din na pagka nandun ka na, talagang parang sinasapian, parang gano'n. And then it also helps me with my job as a film and television director. So it helps a lot, actually. Nakakalawak ng pag-iisip na. Parang maganda siyang practice also for storytellers on film and television to also do theater, kasi ibang challenge din siya, ibang mundo, ibang buhay, ibang inspiration naman yung bibigay sa'yo. Parang kinikiliti yung kaluluwa mo, parang gano'n. Yes, I'm alive. So apart from the challenges that you're facing or you've discovered doing theater, how do you see the future of theater and the VLF?
VLF is huge right now. I mean, from 20 years ago, ngayon, ibang-iba na siya. Meron na tayong ganito. Di ba? Dati wala namang press conference ng VLF. Parang, okay lang, may nanonood, wala, okay lang, magpe-perform kami 100%, di ba? The thing now is, parang mas marami nang nanonood ng teatro kaysa sa nanonood ng pelikula, which is bad also for the industry, but live theater is alive and well and kicking and it's not struggling, which is really good kasi doon nagsisimula rin yung mga bagong talents, yung mga bagong artista na umuusbong, na nag-transition to film and TV. Ngayon naman, meron naman from film and TV nagka-transition to do theater also, na like si Angelica Panganiban, di ba? Nakakatuwa dahil nabubuksan yung pinto para sa lahat ng artist na may passion para mag-create ng art na gusto nila. Okay. That's all. Thank you. Thank you, Direk. Thank you. Ayan po. Your picture lang. Wala po ba itong minimit at ice cream